Kinapos ang Dallas Mavericks kontra sa Miami Heat. So kakapost ko lang nung reporter ng Miami, bigla na lang ginanahan si Butler. Dapat pala laging ganun. Ito kasi ang season high niya, 33 points. Gusto rin magpa-interview kay Trish. Kaso yung reporter na yon taga CBS. Kaya din pala dati malakas si Gabe Vincent sa Miami. Gusto rin magpa-interview. Wala lang, nilagay ko lang. So para talaga sa Dallas yung episode na to kasi malakas talaga yung lineup nila kahit natalo pa sila sa Miami Heat. Si Najee Marshall back-to-back 20 or more points. Ito yung best friend ni Butler na sumakal sa kanya last year sa New Orleans. Si PJ Washington naka back-to-back 20 or more points din. Kaso nga lang meron siya mga interval game. Ito yung time na naglaro si Luka galing injury yung versus Pelicans. Nadonat pa si PJ Washington versus Sacramento. Naglaro din si Luka nun. Makikita kasi agad ang difference kapag walang Luka sa Dallas Mavericks. So hindi ko naman sinasabing hindi kailangan si Luka. Ito kasi yung nasa stats. Mas narurotate ng Dallas yung kanilang possession at attempts kapag wala si Luka dun. Pero kaya naman kasing gawin yun ni Luka bilang point guard. Sa first 13 games ni Luka, meron 3 players doon sa Dallas ang naka-double digit average sa attempts. Si Luka, Kyrie at si Klay. Paminsan-minsan pa nga minamalas pa nung si Klay Thompson. Sabi nga ni Luka dati kaya sila nagkakaproblema dahil hindi siya sanay sa off-the-ball offense. Kaya naititira talaga niya yung bola kapag papaubos na yung oras. Sa last 4 games naman, 3 beses hindi nakapaglaro si Luka doon. Mula sa 3 player ng Dallas na may double digit attempts, naging 5, kasama na si Marshall at si Washington. May average si Luka na 28.7 rebounds at 7 assists per game, 43% sa field at 32% sa 3-point area. Medyo mababa yun sa kanyang career average. Meron pa siyang almost 23 attempts per game. So katulad ng sinabi ko dati, malaking bagay kasi yung percentage. Para makuha ni Luka yung average niyang 28 points per game na ngayon meron siyang nasa 43%. Kailangan niya pang magdagdag ng 2 attempts para lang ma-maintain yung 28 points per game. Maliit tingnan yung 2 pero sa average mataas yun. Sa 4 na games na yun, si Klay Thompson meron lamang 9 points, 26% sa field at 34% sa 3-point area. Dito nga lang siya sa Miami medyo nakabawi-bawi ng konti, 15 points at 3 3-point shot. Kaya ako nasabing malakas pala talaga yung lineup ng Dallas dahil nung nawala si Luka pansamantala, bumagsak man yung stats ni Klay. Si Marshall at si Washington meron naman tig 18 points per game. Si Marshall pa nga may career average na 7 points per game. Umangat agad siya sa 10 points per game ngayon sa Dallas. Sa last 4 games na yon, bukod sa 5 player na meron double digit attempts, tumaas din yung attempts ni Quentin Grimes, Jaden Hardy, kahit si Daniel Gafford at Spencer Dinwiddie. Naging balanse yung offense ng Dallas Mavericks nang walang Luka. Kung mababalanse kasi ni Luka yung possession kada player sa Dallas, mataas yung aabutin nila eh. Sa Celtics, balanse kasi yun. 4 na player ang double digit attempts pero 7 player ang merong 7 or more attempts kontra sa 5 lang ng Dallas kapag meron Luka. Pero kapag wala si Luka, meron silang 7. Kahit sa Cleveland, meron lang 3 player ang naka-double digit. Pero may 8 player silang merong 7 or more attempts. Hindi naman medyo struggling si Klay Thompson dahil struggling talaga siya ng todo. Lowest percentage niya sa buong career, 38 and 35%. Okay na yung start ni Klay, bigla na lang bibihirang magparamdam. Kasi nga, hindi pa namang Game 6, dun pa lang siya talaga maglalaro ng maganda. Nawawala sa wisyo din paminsan-minsan. Hindi rin naman ganun ka-consistent so far si Washington. Kapag nagsabay silang dalawa na maganda yung laro, mataas yung rate na manalo. 5-1 record ang Dallas kapag si Washington naka-double digit sa points. Muntikan pa nga maging 6-0 yun dito sa Miami Heat. Ito naman yung kakaiba dun. Kapag si Klay Thompson ay below 10 points, undefeated yung Dallas. Parang kakaiba, baliktaran silang dalawa ni Washington. Parang kailangan atang ilagay sa second unit ang isa. Pero sa kulit ng stats ni Klay, mas nananalo ang Dallas kapag hindi siya nakaka 10 points or kaya masama talaga yung laro niya. Sa record at stats ni Klay Thompson na kapag hindi siya umiscore ng 10 points mananalo yung Dallas ay parang sinabi na rin ng stats at record na hindi nila kailangan si Klay. So hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to at papasok muna yung tagapagbalita kaya time.